Habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Okay, God's morning po mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Friday at holiday po dahil sa birthday ng ating Lolo Rizal. At tayo po ay sabi nga ay long weekend na naman. At nawa tayo ay tunay na sabi nga ay makapahinga. At ngayon po araw na ito, June 19, araw ng Friday 2026. Muli tayo po idadako sa ating daily devotion, sa ating pag-aaral ng salita at pagtunghay sa ating araw ng may gabay at patnubay ng ating Panginoon Diyos. At ngayon, ang ating pong talata na pag-uusapan excuse me po, ay mula po sa 2 Corinthians, chapter 3, verse 17. Dito po ay pamagatan nating emancipated, emancipated by the Spirit, set free indeed, At sa ngayon, sa atin pong sisimula, tayo ay muling sasamahan ng aking partner, upang basahin ang talatang ito at pangunahan po tayo sa pananalangin. Ito po siya. God's morning, mga kapatid, tayo po ay babasa sa 2 Corinthians 3 verse 17. Ang Panginoong pinabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na muli namin pag-aaralan ng iyong mga salita, Panginoon. I-reveal mo po sa amin, Panginoon, ang mga dapat naming matutunan at mabuksan ang aming kaisipan para sa aming pag-aaralan nito. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang lubusan namin itong maintindihan, maisapamuhay, at maibahagi din sa iba. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. Salamat. At sa pagbasa ng salita, nais ulit basahin ito naman sa Amplified Version. At sabi doon, now the Lord is the Spirit, And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. At meron pong footnote doon at doon natin kinuha yung topic ng ating talata. Emancipation from the bondage of true freedom. At dito po sa ating pagtalakay, again, today's truth, is truly life changing. At ito po ay nagpapatungkol doon sa tunay nga ba tayong malaya? Talaga ba tayong malaya, Because true freedom, sabi nga doon, is not found in our circumstances, money, or even human rules. Ibig sabihin, hindi yan nakapaloob doon sa ating mga nararanasan, sa ating sa mga opinion ng ibang tao, o sa anong pang bagay. It is found in the person and work of the Holy Spirit. Paano nga ba kumikilos sa atin? At tayo nga ba talaga mismo, dahil ang kalayaan na yan ay, sabi nga ay, tayo mismo ang tunay na nakararanas, At sa buhay natin ito, sabi nga ay, ito pong ating binasang talata, noon po ang ating Apostol Paul ay kinumpara po ang dalawang tipan, pinag-usapan niya po dito doon sa Old Covenant o yung batas, ay ipinaliwanag niya ito na para daw po itong isang salamin, na malinaw nitong pinapakita kung ano ang kasalanan at kung
sabi nga ay gaano tayo nagkulang sa kabutihan. Ano ho? Pero wala itong kapangyarihan na maglinis o magpalaya sa atin. Sabi nga, para po itong makapal na tabing o belo, no, na nagsisilbing hadlang ano ho, sa pagitan ng Diyos at ng tao. Noon, ang presensya po ng ating, sabi nga ay, ng Diyos ay nasa loob lang ng banal na lugar. No? At tanging punong pari lamang po yung high priest ang nakakapasok nito. Sabi nga, at ang kasalanan po ay hindi po malilinis kung wala pong papasok doon. Ano ho? Kaya nga po, noon, ang panahon na yun, ay nakatali lamang po doon. Ano ho? At sabi nga ay isang beses lang sa isang taon nakapapasok po ang high priest na ito. No, mag-aantay pa tayo ng isang taon, ano ho? Pero ipinapailala po nito na nito ang ating kasalanan, no? Na sabi nga po na yung kasalanan natin ito, yun po yung nagbibigay ng bigat, no? Parang tila minsan ay gumagapang na tayo sa sobrang bigat, ano? At yung pagkalayo natin at sabihin natin at even minsan yung pagkakaroon ng pag-condemn, no? Yung pagkakondena sa atin na parang tila ba ay tanikala sa ating buhay. Ano ho? Yan po yung kasalanan at yan po yung batas. Sa New Covenant, no? O sabi nga ay ito ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ito ay parang sabi nga ay napunit. Hindi naman parang napunit, kundi napunit po talaga, ano ho? At alisin ang tabing na iyon, ano ho? Dahil ang New Covenant ay nagpapatungkol dito ng pagbubukas ng Panginoon, no? At ito ngayon ay sabi nga ay kung dati ay limitado ang pinto, ano ho, doon sa sukat na yon, no ho? Ngayon ay malawak na dahil nahati na po yung tabing na yon. Dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon Hesus. Na noong namatay ang ating Panginoon Kristo, yung mismong tabing na yon ay nahati sa gitna. Wala nang harang ang Diyos. At hindi na naninirahan lang sa isang gusaling templo. No, yan po ay pinag-aaralan ngayon namin sa aming Bible study, no. At hindi na ho natin matatapik dito. Bigyan na lang ho natin ng brief and short analogy po yan. Ano ho? Kaya nga po, dito po ipinakikita sa atin na kung nananahan na mismo sa ating mga puso ang bawat presensya ng ating Panginoon Diyos. So, sabi nga, nananampalataya na tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Yan po ang pagbubukas ng tabing. Gaya po ng pagbubukas ng nakakandadong pinto ng bilangguan para palayain ang bihag. Ay ang presensya po ng ating Panginoon ng Espiritu ang siyang nagtatanggal ng lahat ng tanikala o parang kung tila ba ay mga mabagal na bahagi ng buhay natin na parang gapang na tayo at naghihikahos at maging ang pagkagapos natin, no? Gapos natin sa mga maling aspeto ng ating pag-iisip, buhay, maging ito man ay pagkakasala, takot, o masamang gawi o spiritual na pagkaalipin. Kaya malinaw po sinasabi sa atin ni Apostol Paul, ang Panginoon ay Espiritu. At kung saan naroon ng Espiritu, ang Panginoon ay nandoon. At kung nandoon ang Espiritu, nagiging malaya po tayo. No? Malaya tayo sa lahat ng yan. Condemnation, no? Kaya nga po, tunghayan po natin. From the very first sentence na sinabi po doon is, now the Lord is the Spirit, no? Sabi nga po, this truth is deep but very simple, no? Sabi doon, si Jesucristo ang ating Panginoon, no? Sabi nga, ay kasama at nananahan sa atin ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At even up to now, nandyan po siya. Sa ating kalagitnaan, siya po ay nandyan. Hindi ibig sabihin po nito na nabago nabago po ang pagkatao ng ating Panginoon Kristo, kundi matapos po ang kanyang pagkabuhay na magbuli at pag-akyat sa langit, siya po ay dumating upang manirahan sa puso ng bawat mananampalataya bilang Espiritu.
Kaya nga po yung kalayaan na yan ay nandyan sa puso natin. Ang kalayaan na yan ay nandyan sa presensya na yan ng ating Panginoon. Lahat tayo ay pinananahanan ng ating Panginoon. Sa lumang tipan, ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng tapyas na bato, no? O yung tablet, no? Na sabi nga yung 10 utos ng Diyos, no? Saan pa? Mga pari at sa templo na malayo sa karaniwang tao, no? Sa bagong tipan, ang Diyos mismo ay nanirahan sa loob natin, no? Kapag nasa atin na ang Espiritu, ibig sabihin ay nasa atin si Kristo. At kapag nasa atin si Kristo, nasa atin din po ang Ama. Pinapakita po nito ang pagkakaisa ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Iisa ang kalikasan at kapangyarihan nila. Sa ikalawang bahagi, sabi doon, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Base po doon sa paliwanag na binasa rin natin sa Amplified Version. Ano po? Ito po ay paglaya mula sa anumang pagkagapos. Ano ba yung gumagapos sa iyo ngayon? Mga mahal kong kapatid sa Panginoon. No? At kung tayo ay nakagapos, sabi nga, lumapit tayo sa Panginoon at doon mararanasan po natin at magkakaroon po tayo ng tunay na kalayaan. This is not the kind of freedom na pwedeng gawin na lamang po natin ang gusto natin. Ano, hindi po ganon. That is called license. No? Minsan, tayo ng nagiging lisensya natin yung freedom na yan. Ano? And that is not true liberty. Again, this is freedom from what is holding you down. Kaya po tayo minsan talagang bumabagsak ay dahil sa yung akala nating mabuti sa atin na kalayaan ay hindi naman pala talaga kalayaan. Kaya yan talagang bumibigat. No, parang hanggang sa gumapang na tayo. Tandaan po natin ang freedom na yan, nilikha po ng Panginoon. Para sa atin. Tingnan po natin yung mga tanikala, no? Na tinanggal ng ating Panginoon Diyos para maintindihan po natin. Yung pong tanikala ng kasalanan, pagkakasala at hiya, yan, tinanggal po sa atin ng Panginoon. Kaya nga kung nahihiya tayo, no? Nahihiya tayo sa mga, di ba? Makikita po natin, pag sa gimikan, talagang all out tayo. Pero pag sa Panginoon, parang nahihiya tayo. Habang ang presensya ng Panginoon Diyos kumikilos sa atin, unti-unti tayong nakakalaya dyan. Na parang tanikala sa atin. Di ba, pansinin natin, pagka para sa Panginoon, parang hirap na hirap tayong kumilos, di ba? Parang nahihiya tayo. Andun yung kasalanan, na parang hindi natin maalis, na parang tanikala, no? At yung mga pagkakasala na yan. At nandun makikita natin yung hiya, no? Parang katulad ni Adam at Eve, nahiya sila, no? Dahil sa pagkakasala. Ganun din po sa buhay natin. Na kung minsan tayo ay nahihirapang lumapit sa Panginoon dahil doon sa mga tanika lang yan. Ano pa? Yung bigat. Ano po yung bigat? No? Kapag nakikita natin na mayroong tanikala at ngayon naman mayroong bigat, ano po yung bigat niyan? Yung bigat ng takot. Yung mga takot na yan ay nagbibigay po ng bigat. Yung pangamba, nagbibigay po yan ng bigat. At yung depression. Yan po yung nagpapabigat sa tao. Ay iba ng hospital pa eh. No? Kaya, yung depression, hindi po biro. Dahil biblically, sinasabi din po yan ng Bible. Ano ho? Kasi yan po yung nagpapabigat sa kalooban ng tao. Minsan hindi maipaliwanag ng sensya. Okay ka naman. Okay naman lahat ng vital ng mo. Pero bakit gano'n? Bakit parang ang buhay mo bigat-bigat? Parang ang buhay mo parang hirap na hirap. Dahil doon sa takot, pangamba at depression yan. Ano pa? Yung hadlang. Marami pong hadlang. Lalo na sa atin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Ang dami pong hadlang. No? At kalimitan dyan yung hadlang ng legalism. No? Yung pagiging legalistic.
mga ano pa, yung mga gawa-gawang alituntunin, no? Parang hindi ka na dapat makakilos dahil member ka ng ganito, ganyan. Parang hindi po ano yun. Yan po yung mga hadlang, no? Mga alituntunin na sabi nga, again, yung freedom na sinasabi natin dito is freedom ng tama, no? At may balancing katotohanan mula sa salita ng Panginoon Diyos. At minsan, nagiging hadlang din po ang legalism sa buhay natin, no? Sabi nga, dahil sa mga bagay na tayo po ay gumagawa ng sarili nating alituntunin, no? At yung sabi nga, yung paglilingkod na nakabase sa sariling pagsisikap, no? Na mga bagay na akala natin, yun talaga ang kailangan, pero hindi ka naman talaga tinawag para doon. At ano pa, yung parang tila tayo ay gumagapang. Ano po yung bakit? Yung gapang na tayo, yung paulit-ulit na kasalanan. Ano po yan? Yung bisyo. At mga kabiguan ng nakaraan. Yung tayo ba'y hindi makalaya, hindi makaalis doon sa nakaraan natin. Kaya tayo gumagapang, no? At hindi makalaya sa Panginoon. At ano pa? Yung pagkagapos. Ano po yun? Pagkagapos sa sumpa at pagkondena. Paano po yun? Halimbawa, yung talagang hirap na hirap kang magpuri sa Panginoon kasi parang may kulang sa'yo. Hindi po totoo yun. Yan po ay gapos ng sumpa. At minsan, kinukondena natin yung sarili natin kasi nakaset sa mind natin. Ang katotohanan, hindi po madali talaga ang mga bagay, lalo na kung ang isusuko mo ay yung nakagawian mo o yung tradition mo na ito na ako hindi na ako pwedeng baguhin. Tandaan po natin, ang pagbabago ay nagmumula sa Panginoon. At kung merong hindi tama sa buhay mo, ibig sabihin po niyan, hindi ka nagiging pagpapala sa ibang tao. At ang pagpapala ay hindi in material things lang, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya nga po, si Jesus mismo ang gumarantiya ng kalayaang ito. And that is the good news. No? Gaya po ng nakasulat at sinabi po doon sa John 8 verse 36. Ano po sabi doon? Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Amen. So, ang ating Panginoon Kristo ang siyang magpapalaya. Kaya nga po, sabi sa atin ng Isaiah 61 verse 1 and 2, ano po sabi doon? Isaiah 61 verse 1 and 2, ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay nasa akin. Sige po. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumaakin sapagkat ako'y Kanyang hinirang, sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. 2. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. Amen. Doon pinakilala po ang ating Panginoong Kristo, no? Pero sa pangalan ni Yahweh, kung makikita po natin, no? Dahil ang nagligtas sa atin ay ating Panginoong Kristo. At sa pangalan ni Yahweh, sinabi nga po doon ni Isaiah, isinugo siya upang makalaya tayo. Kaya nga po sa mga oras sa oras na ito ngayon, no? Hindi po pinararating sa atin ang Panginoon. And even Jesus Christ, sinabi po niya yan, no? Na siya po ang tunay na nagpapalaya. Sige po, tingnan po natin yun. No? Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ano sabi po doon? Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga nabihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Sinugo ako upang palayain ang mga inaapi. 19. At upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Amen. Kung kaya niyang ibalik ang paningin ng bulag, kaya din niyang ibigay ang kalayaan sa buhay natin para tunay na makapaglingkod sa Panginoon. Yung tunay. Kaya nga,
yung pong kalayaan ay nasa atin na. Hayaan nating makalaya tayo sa Panginoon na maibigay natin ang nararapat para sa Kanya. Kaya nga, may katiyakan po tayo, no? Na masasabi po natin yung sinabi doon sa Romans chapter 8 verse 2. Ano sabi po doon? No? Sabi po ni Apostol Pablo din doon sa Romans 8 verse 2. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. No? Wala na po tayo doon. Kaya nga po, ipinapakita po sa atin dito na tunay na malaya. Ito po yung tunay na kalayaan na dapat po nating malaman. Kalayaan sa pananampalataya, katotohanan, at sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya nga po, paano tayo lumakad? Lumakad po tayo sa bahaging yon. Lumakad tayo sa pananampalataya, hindi sa nararamdaman lang natin. Kasi di ba minsan nakabase tayo doon sa pakiramdam natin. Ay, attend ako ngayon kasi maganda yung pakiramdam ko eh. Ay, attend ako ngayon kasi kailangan ko na yung Panginoon. Kasi talagang laglag na ako. Bigat na ako. Parang yung tanikala, gapang na ako. Di ba? Hindi tayo makalaya. Huwag po tayo magbase sa nararamdaman natin. Dahil ang kalayaang ito ay katotohanan ng espiritual. Hindi lang emosyon o pakiramdam. Na kahit na minsan, no, mahina, no, ibig sabihin, mahina po yung ating kalooban. Ano, o kaya sabi nga, pag may dumating na tukso, ayun na, nandun na tayo. Kaya nga sabi ni Gary B, di ba? Andyan ka na naman. Tinusutok-sutok-so ang aking puso. No, wag pong ganon. Dahil nasa atin na po ang banal na espiritu ng Panginoon. Kaya malaya na po tayo. At wala na po tayong, sabi nga, hindi na tayo gagapang, hindi na tayo nakatanikala. Ano? At wala na makapipigil sa atin. Sabi nga sa atin, di ba, na 2 Corinthians 5:7, no? Sapagkat lumakad tayo, sige po, 2 Corinthians 5:7. 5:7. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Yan, we are living by faith and not by sight. Lumalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa kung ano ang nakikita ng ating mata. Paano mo bang magkakaroon ng pananampalataya? Kung meron tayong pananampalataya, dapat kilala mo yung Panginoon Diyos. At makikilala mo ang Panginoon Diyos kung nagbabasa ka nito. Sigurado makalalaya ka. Sigurado malalaman mo yung function mo. At sigurado, palalayain ka nito. Ito po ang susi. Ang tanong dyan, nakakadena ka ba? Gumagapang ka ba? Sa paanong paraan? May Bible study ka ba na inaatinan? Yun po ang tanong doon. Dahil importante po ang Bible study. O iniisip natin, nagsisimba naman ako araw ng linggo. Umaattend naman ako ng daily devotion. Pero nakikinig lang tayo nun. Minsan, kausapin din natin ng Panginoon. Nagpe-pray naman po ako eh. Alam niyo po ba kung paano siya sumagot? Nandito. Kapag sinasaliksik natin ang ating mga damdamin, sinusuri natin, dito po nangungusap siya sa banal na salita. Remember, freedom also means standing firm and not going back to old ways. Malinaw po yun. Dahil sabi nga po sa atin ng Galatians chapter 5 verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang magpaalipin pang muli. Amen. Magpakatatag po tayo.
Kapag dumarating ang pakiramdam ng pagkakasala o pagkondena, sabihin po natin sa ating sarili, nandito ang Espiritu ng Panginoon. Kaya, ako ay pinatawad na. Malaya at wala nang bigat ang ating pasanin. Lumakad po tayo sa katotohanan yan. At ganun din, lumakad po tayo hindi sa pagiging legalistic o yung legalismo. Lumakad po tayo sa katotohanan. Dahil ang batas na nagtatakda ng dapat gawin pero hindi nito kayang bigyan ng lakas ang tao. Sabi nga po, ang Espiritu naman ang nagbibigay ng kakayahang gawin ang mabuti. Diba? Marami sa atin ang injustice. No? Bakit ba minsan parang bulag ang katotohanan? Siya naman tunay. Ano ho? Lalo ngayon sa mundong ito na sabi nga ay wasak na wasak. No? Parang ang batas ay para na lang talaga sa mayayaman. Hindi natin makita. Minsan parang nagtatanong tayo bulag. Pero tandaan po natin, makalalaya po tayo. Dahil nasa atin ang Diyos. Nasa atin ang ating Panginoon Kristo. Hindi tayo dapat magalit. Hindi tayo dapat pumatol. Hindi po tayo dapat pagmulan. No? Sabi nga po, ang even in Christianity, nadi-divide na. No? Dahil sa mga, makikita nyo, nakakalungkot din no? Talagang divide na divide. No? Yung isang leader na sabi nga ay pumanig doon sa isa, makasalanan pa rin. Kahit na sabihin natin, nanindigan siya. At pag bumalik ulit doon sa kabila, makasalanan pa rin. Wala nang kalagyan. Pero, tingnan po muna natin. No? Sabi nga, rightly dividing, sabi nga po, sa buhay natin, tandaan po natin, may kanya-kanya tayong kapahayagan. Pero lagi natin tingnan ano po yung intensyon. Ito ba ay makabubuti sa nakararami o makabubuti lang sa sarili niya o sa kanyang sariling interes o sa kanyang sariling kinabibilangan. Ganon din po sa ating pananampalataya. Sa atin sa church. Ito ba ay tunay na makatutulong? O you just want to please someone sa buhay natin? Kaya nga po, ang katotohanan po dyan, ang katwirang taglay natin ay hindi galing sa sarili nating kabutihan, kundi ito ay ibinigay sa atin ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga po, tanggalin na po natin sa ating mga isipan na kailangan nating gawin, no? Para tayo tanggapin ng Diyos. Hindi po totoo yan. Ang katotohanan po, tinanggap na tayo ng Panginoon Diyos kahit na yung ating mga isip ay baluktot kung minsan. Nagpatuloy pa rin tayo nagkakasala. Sabi nga, yung ating katamaran minsan di ba? Minsan ginagawa pa nating dahilan yung ating mga sabihin natin mga kalalagayan, katatayuan, no? Para sabi nga ay hindi mag-aral lang salita ng Panginoon Diyos. Kung titingnan po natin, we are guilty as charged. Ano? Na kung susuriin natin yung ating sarili, pero tinanggap tayo ng Panginoon. Yun nga lang, talagang mabibigat ang buhay mo. Magkakaroon ka ng tanikala dahil hindi mo naiintindihan. Sabi nga, how can you know God if you not reading the Bible? That is the thing. Paano mo sinasabing may relasyon ka sa isang tao kung hindi mo naman siya kinakausap? Isipin mo yung iyong asawa. Huwag mong kausapin niya ng 1 linggo. Parang hindi na kayo magkakilala. Sino ka? Diba? O 1 taon. O baka naman ilang taon na, ilang dekada na hindi mo nakakausap ang Panginoon. Yun ba yung kalayaan sa buhay natin? Mga mahal kong kapatid sa ating Panginoon, ginagamit ng Espiritu ang salita ng Diyos. Ito po yun. Upang alisin ang bawat hadlang. Diba sabi sa atin John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. At hindi na po tayo tumitingin sa Diyos bilang mga alipin, kundi bilang mga minamahal. Tayo minamahal niyang anak. Sabi nga doon sa Romans 8:15, sapagkat hindi ninyo tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tinanggap ninyo ang Espiritu na kumikilos at gumagawa sa atin. No? Tayo, ng mga anak ng Diyos. Kaya nga po,
lumakad tayo sa Espiritu, hindi sa sariling kagustuhan. Sabi nga sa atin, di ba, ng Galatians 5 verse 16, lakad kayo ayon sa Espiritu, lumakad kayo, at hindi ninyo gagawin ang mga nais ng laman. Huwag po natin gawin yung mga nais ng laman. Ang paglakad sa Espiritu ay ang pang-araw-araw na pagtitiwala natin. Yun, pananalangin po natin, pagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos at pagsunod sa kanyang tinig. Dahil sigurado, kung ginagawa po natin yon, magkakaroon po tayo ng kapayapaan, kagalakan, pagpipigil sa sarili at tagumpay laban sa anumang gapang na yan. Yan po yung bunga ng Espiritu. O sabihin natin yung gapang is a word of kabigatan. Ginamit ko na po yung word na gapang. Kasi makikita mo, matanda na siyang Kristiyano, hanggang ngayon, ganun pa din siya. Hindi umusad. Meron nga po akong kilala eh. Ang tagal niya ng Kristiyano, hindi siya marunong magbuklat ng Biblia. Nakalulungkot, ano po? Pero pag nung tinanong mo, ilang taon ka na Kristiyano? 30 years. Sige, doon tayo sa Sekeraya. Sino yon? Okay. Hindi nakikilala. Again, it's not kung ano nalalaman natin sa Biblia, kundi kung paano tayo mamuhay at paano natin nakikilala ang Diyos. Tandaan po natin, ang katotohanan po magpapalawak ng ating pangunawa. At the more natin, sabi nga po ang Biblia po ay napakalalim at napakasarap pag-aralan dahil ito ay nagbibigay at nagbabago sa buhay natin. Dahil kung nalalaman natin ang Biblia, hindi ito magbibigay sa atin ng pagyayabang, kundi magbibigay po ito sa atin ng malawak na pangunawa. At ang parehong Espiritu na bumuhay sa ating Panginoong Hesus mula sa kamatayan ay nanirahan sa atin. Diba sabi sa atin sa Romans 8:11? Iyan po ang kapangyarihan na makapagtatanggal ng anumang tanikala sa ating buhay. Sige po, tungayan po natin yun. Romans 8 verse 11. Kung nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang na mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Amen. So yan po. Yan po ang tunay na kalayaan. Ang mundo ay magulo. Ang mundo ay salbahe. Ang mundo ay walang katarungan. Pero ang Diyos, taliwas sa lahat ng yan. Nasa Kanya po ang lahat. Kaya nga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang kalayaan pong ito natin pinag-usapan ay kaloob, hindi gantimpala. Hindi po natin ito kayang sabihin makamtan kung inaakala lang po natin ay mabuti tayong tao o nagagawa natin, nagbibigay tayo ng mga kung ano-ano mga material na bagay sa mundong ito. Hindi po. Kundi ito po yung tapat na puso na tinanggap natin, no? Ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang tunay na kalayaan ay may kaakibat na tungkulin. Ibig sabihin, malaya po natin nagagawa ang ating mga pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ano ho? At hindi dahil nakabase ito sa ating kasalanan, no? O ano pa mang kakulangan natin, kundi nagagawa natin ito ng buong lakas sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung tatanungin natin, Pastor, ikaw po ba ay nagkakasala? Nagkakasala pa? Yes, opo.
Kaya nga po, kailangan ko yung Diyos. Kailangan ko po itong ganitong bagay na ito upang makalaya po ako. Tayo pong lahat ay malaya na mula sa kasalanan. Kaya ngayon ay may malaya na po rin tayong pamumuhay para sa katwiran at paglilingkod sa Diyos. Maglingkod po tayo sa Panginoon Diyos. Dahil wala na pong tabing o adlang. Noon hindi natin lubos na nakikita ang kalwalatian ng Diyos. Ngayon, wala na pong harang. Nakikita na po natin ang ating Panginoon Diyos. At unti-unti na po niya tayong binabago, katulad ng ating Panginoon Kristo. 2 Corinthians 3 verse 18. Kaya nga po, mga kamahal ko kapatid, kung saan namumuno ang Espiritu, wala na pong puwang ang takot. Wala na rin puwang ang anumang kabigatan sa ating kalooban. O parang tila ba, parang tayo gumagapang. Dahil ang wagas na pagmamahal ay nagtataboy ng takot. At sabi nga po ng 2 Timothy 1:7, at ang Espiritong nasa atin ay Espiritu ng pagmamahal, kapangyarihan, at tamang pag-iisip. Mahangamahal ko kapatid sa Panginoon, maging malaya. Nawa tayo po'y naging malaya o maging malaya sa katotohanan ito na ibinunyag ng ating talata o ng ating devotion ngayon o ating God's morning. Sa akin po pagtatapos, always remember this today. Kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo, ngayon, ikaw kapatid, ikaw ay pinalaya. Malaya ng lubos. Walang tanikala, walang bigat o gapang sa buhay natin, at walang hadlang, no? Ang mas malakas, kundi ang presensya lamang ng Panginoon Diyos. Kaya nga po, lakad po tayo ng may katiyakan. Lumakad po tayo ng may kapayapaan. At lumakad po tayo sa kalayaan na galing sa ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. At ngayon tayo naman po itutungo sa Venice Burger Reflection. Pagkain ko na. God's morning mga kapatid, dito po sa ating napag-aralan ngayong umagang ito po ay itinuturo na kung saan naroon ang Diyos at ang kanyang Espiritu. Doon din natin matatagpuan ang tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa kasalanan, sa takot at mabibigat na pasanin dahil binago niya ang ating puso at binigyan tayo ng lakas na sumunod para maging masaya, mapayapa at hindi bilang alipin kundi bilang malayang anak ng Diyos. Dito din po kung tinanggap natin na ang ating Panginoong Hesukristo ang ng buong puso, malaya tayong makakalapit sa Kanya at ang puso natin ay mababago ng unti-unti at ang lahat ng ating mga malinggawi, asal at kilos at mga salita ay unti-unti ding mababago sapagkat ang kumikilos na sa atin ay ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Malaya na tayo sa anumang gawa ng kaaway sapagkat ang nangungunan na sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Napaka-importante po ng salita ng ating Panginoon sapagkat ito po ang nagiging gabay natin sa umaga. Kagaya po ng mga ginagawa natin ito po yung magiging sandatan natin sa gawa ng kaaway at ang Panginoong Hesukristo din po ang mangunguna sa atin kung ano man yung ating mga desisyon, ating mga gagawin sa buhay ay ang Panginoon po ang siyang magdidikta sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na po, sa pamamagitan po ng ating espiritu na nasa sa atin, hindi na po tayo yung may piring o may talukbong sapagkat nakikita na natin kung ano ang tama at mali at naka-align sa ating Panginoon kung tayo ay babad sa presensya ng ating Panginoon. So yun lang po. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Okay. Isang mapagpalang umaga ulit. No, tayo naman po dadaan na. Nanango. Maingungunan. Dako na sa ating mga comment section, at tayo po ipinangunahan ngayong umagang ito, no? Again, ang ating mga kapatid na lagi rin nating nakakasama, no? At sabi nga po ay walang kaumay-umay. Yan, no? Masarap po kasi ang presensya ng Panginoon, no? At yan, kasama po natin, pagbati natin sa ating kumare,
at sa ating kumpare, kaibigan, no? Ayan, ating mga matatalik nating kaibigan yan. Kasama po natin ngayon, yan, ang family Azucena Tanyo, yan, sa pangunguna po ni Brother Arthur at Kumaring Carmelen, yan, isang mapagpalang umaga. At syempre, pagbati rin natin, no, na lagi din natin binabati, si Julene at si Pao, no, kanilang magagandang anak, yan. At syempre, pagbati rin namin sa aming inaanak kay Tyron at kay Janne sa isang mapagpalang umaga po, no. At ngayon, pagbati rin po natin, no, sa sumunod, no, na ating kasama rin yung umagang ito, yan, sa pangunguna po ng mula po sa South Meadows, no, dyan sa Barangay San Roque. Kasama po natin ang Andal Artillaga family, yan. Kasama po natin si Pastor Abe Andal Artillaga at pagbati natin sa buong pamilya. Yan. At sinundan po yan siyempre ng kapatid natin sa isa ulit Artillaga, no? Kapatid natin ulit sa diyan sa Bulacan Chao. Siyempre pagbati natin diyan kila Nay Marta, yan. At siyempre sama na rin natin diyan sila Nay Gori, Nay Lina, Yasel at si Inigo at siyempre kay Kuya Chris, no. Nakita ko rin kasama rin natin dito, no. At diyan pagbati natin diyan lahat sa Bulacan, isang God's morning at ganoon din sa Barangay Santo Niño, kasama po natin ngayon si Nanay Josephine Maranan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nanay Josephine Maranan. Ano, dyan po sa, ano nga bang church nila? Cathedral of Praise. Tama po ba? Cathedral of Faith, no? Yan din sa Bulacan Chao. Isang mapagpalang umaga po dyan, no? At sa inyong lahat, no? At yan, kasama rin po natin. Sino pa ba? Yan, sa Villa Escudero naman po, kasama rin natin si Nay Winnie Patual at pagbati rin natin dyan kila Ate Lisel at sa lahat po ng inyong buong pamilya. At congratulations nga pala kay Mikmik. Tama ba? Graduate ba? O graduation, no? Ni Mikmik. O yan, isang pagpalang birthday. Sorry, birthday pala. Happy birthday dyan kay Mikmik, no? Yan. At sino pa po? Yan, from USA naman, no? Pagbati natin sa ating kapatid, yan, from Dow family, dyan sa Washington Shuttle. Yan, kasama po natin si Nars Abby, isang mapagpalang umaga po sa inyo. At from Liliw, Laguna, kasama po natin ang Arosena family, yan, sa pangunguna ni Nay Edna. Isang mapagpalang umaga po sa inyo at purihin ang Panginoon Diyos, Nay Edna. Yan, at from Santa Rosa, Laguna, kasama rin po natin si Kuya Rick, no, Ramos. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. At syempre, kasama rin po natin from Dolores, Quezon, si Nay Remy Alinea. God's morning po. Yan, miss namin si Nay Remy. No? Parang dalawang Bible study na namin hindi nakakasama. Yan, pero okay po at alam natin busy po yan dahil pagka talaga may pagkakataon nakakasama po natin yan sa Bible study. Yan, nabati ko na rin si Ate Lisel. At yan, pagbati rin natin sa host namin gabi, no? Isang salamat po na Ate Nela Nonoso. Yan, sa iyong pag-host kagabi. Yan, at kasama rin po natin ang aking partner, yan, si Architect Arnel Capadosa. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at sa iyong buong pamilya, dyan kila Ate Tina, yan, at sa ating lahat. Ngayon, nawa tayo po'y napagpala ng ating Panginoon Diyos sa ating aral na ito, no? Na sabi nga ay sa ating topic na ito na pinamagatan nating emancipated, no? Ano nga po ba itong emancipated na ito, no? Na nagpapalaya sa atin, no? Natunghayan po natin yan ngayong umagang ito mula po sa 2 Corinthians 3:17, no? The emancipated by the Spirit, no, set free indeed. Ano ho, yan po yung ating naging topic ngayon. At nawa tayo po yung napagpala ng Panginoon at tayo'y tunay na nakalaya. At ngayon, sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas, no, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming Panginoong Hesukristo, kami po ay lumalapit ng may kababaang loob upang alisin, Panginoon, ang anumang bumabalakid sa aming isipan, sa aming puso,
gawa at salita na ikaw ay aming mapapurihan. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat dahil sa iyong salita ang siyang nagbibigay sa amin ng tunay na kalayaan upang wasakin ang anumang maling kaisipan sa aming buhay. Salamat po sa buhay ng bawat isa na ngayon ay narito at mga kapatid namin na makikinig pa lang. Tunay, Panginoon, ang iyong presensya at iyong pagpapala ay sapat sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, tinatanggap po namin, Panginoon, ang aral na ito bilang pagbabago sa aming buhay. Palayain mo po kami sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming ingatan, gabayan at pagkalooban ng lakas na nagmumula lang sa iyo. Again, O Lord, we thank you and we praise you, O Lord, sa lahat ng ito. At patuloy na dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa na narito ngayon, naralaman mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. At huwag mo pong hayaan gumapang ang Panginoon ang bawat isa nang hindi natutunghayan ang iyong kabutihan. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na pagkalooban po sila ng lakas, O Lord, ang bawat isa na narito ngayon upang manatili, Panginoon, sa iyong presensya. Again, O Lord, we thank you and we praise you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And this I pray. In Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone.